Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito ang ating kwento, sa apoy sa dugo. Hindi makapaniwala si Marco sa ngayon. Pumasok kasi itong si Vanessa sa CR at tila ito'y nasusuka. Dahil nga ininom ni Vanessa ang gamot na pinainom ni Angel. Kung sakaling hindi kasi mailabas iyon ni Vanessa, pwedeng tuluyang masisiraan itong si Vanessa. Kaya sinisikap niya itong ilabas. Tagumpay si Vanessa na mailabas niya ang naturang gamot. Paglabas ni Vanessa, napapatanong itong si Marco kung ano ang nangyayari sa kanya. Si Vanessa ay talagang nananatili itong may diferensya. Tahimik, walang kibo. Wala nga daw, sagot nito. Kinabukasan, maagang nagpunta ang mga kaibigan ni Vanessa sa kanilang pamamahay na si Lorraine at yung isa. Dito may cellphone na ibinigay ang kaibigan nitong si Vanessa sa kanya. Kung sakali nga daw umanong may problema ay mabilis nga daw itong tumawag dito sa kanila. Sa ngayon kasi ang nakakaalam na itong si Vanessa na nagpapanggap si Lorraine at yung kanyang kaibigang gay lang. Kaya naman agad tinanggap ni Vanessa ang naturang cellphone. Di keypad. Kung sakaling mayroong problema ay tumawag nga daw umano sa kanya ng agad-agad. Kaya naman agad pumasok si Vanessa sa kanilang pamamahay na parang walang nangyayari. Ngunit, yung kasanggang dikit nitong si Angel ay palaging nagmamanman dito sa kanila Vanessa at dito na rin sa mga kaibigan nito. Sa ngayon kasi bilang abogado, itong si Vanessa ay naghanap ito ng matibay na ebidensya laban dito kay Angel at sa mga kasamahan nito. Ngunit naalala ni Vanessa yung kanyang dad bago na disgrasya, tumawag ito sa kanya. Kaya naman tumulong ang kanyang mga kaibigan, tinawagan ito ni Vanessa. Kailangan nga daw nilang maglikom ng sobrang daming ebidensya. Ngunit pumunta ngayon ang mga kaibigan nitong si Vanessa na sila Lorraine sa isang police station kung saan ang record nandoon ang ama nitong si Vanessa. Kaagad na ibinigay ng naturang opisyal at sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang pinaabot ni Vanessa ang kanyang presensya. Habang nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, kasama itong si Sylvia. Nandoon si Vanessa, nagbabala ito. Yung kanyang palaging kinakausap. Mag-iingat nga daw si Vanessa dahil may binabalak itong si Vanessa. Sa pagkakataong ito ay nagulat itong si Angel. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Napapatanong kung ano ang binabalak at siguraduhin nga daw na hindi makapagsalita si Vanessa. Ang akala ni Angel epektibo ang kanyang ginagawa. Pinainom niya ng gamot na talagang paniguradong hindi makapagsalita itong si Vanessa. Laking gulat nito na si Vanessa ay nasa normal na pag-iisip na ngayon. Dumating ang mga pulis at dito kaagad kinausap ngayon ang buong pamilya na kailangan nga daw nilang mag-imbestiga dito kay Angel. Kaya naman itong si Angel ay parang nakakita ito ng multo. At dito napapasabi ang pulis na kailangan nga daw sumama nitong si Angel dahil lumabas sa investigasyon na si Angel lahat ang may pakana sa kalukuhang ito. Kaya ito na nga ba ang pinakamatinding karma na tatanggapin ni Angel? Makukulong na nga ba ito pag mapapatunayan? Kaya sabay-sabay nating abangan at tutukan. Dahil kung makukulong itong si Angel ay isa na yan sa pinakamatinding karma na kanyang matanggap. Dahil nga sa kanyang pagpapahirap sa pamilya ni Vanessa at dito na rin kay Sylvia dahil dinukot itong si Sylvia, kinidnap kung saan ay si Angel din naman ang may pakana sa lahat ng ito.